Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon guys, itong hawak ko na circuit diagram, ito yung karugtong na pinangako natin noon na huling binlog natin na transistor to homeostasis. Ito yung pinakita nating circuit diagram. Yung circuit diagram natin ay meron siyang tatlong section, yung tinatawag na differential stage. Ito yung differential stage. Sumunod yung tinatawag na voltage amplifying stage, bus section. Ito yun, yung area na to. At ang pangatlo yung tinatawag na output stage. Ngayon guys, punta tayo sa supply ng ating circuit diagram. Bali mayroon siyang dalawang supply, yung isa negative at saka yung isa positive. Ang negative supply, ito yung tinatawag na positive supply rail. May madinaanan sa resistor, iba-ibang value resistor. Ito yung tinatawag na load resistor. Tapos sa bandang ibaba, sa negative supply rail niya, meron din sa madinaanan resistor, yung tinatawag na load resistor. Tapos ng resistor, may pinuntahan siyang Zener diode. Ito yung tinatawag na voltage constant source. Ibig sabihin, para maging constant yung supply niya, hindi nagpa-fluctuate. Yung iba, wala naman itong Zener diode, pwede naman nawala. Yun nga lang, kaya nilalagay itong Zener diode para maging constant yung voltage, hindi nagpa-fluctuate. Tapos, after nito, bumaba siya rito sa isang resistor uli bago pumunta ng input signal. Bali ang trabaho guys ng yung mga component makikita nyo rito sa 502 circuit diagram na to. Ang makikita nyo rito mga resistor, transistor, tapos yung mga capacitor, AC capacitor to. Ayan, parang i-block niya yung mga AC na papasok. Tapos yung resistor na to, para limitahan niya yung current. Yan yung mga trabaho niya. Ngayon, punta muna tayo sa input signal. Dito sa input, halimbawa kung ito yung niya, ito yung positive, ito yung negative. During positive half cycle input, pupunta yan dito, dadaan muna ng capacitor natin UF, tapos dumaan ng 1K, tapos dumaan ng RC network, bago pumunta ng base ng NPN transistor. Kumbaga, susundan niya itong base, tapos pag nagkaroon ng base signal, yung positive base signal siya, kukondak itong NPN transistor at pupunta siya rito sa bus stage, yung tinatawag na voltage amplifying stage. Kasi itong na to, differential stage na to, lang to, yung tinatawag na parang pre-amplifier, nasa lang siya, low signal. Itong bus stage naman, dito na i-amplify niya para gawing high signal. Dito na ipoproseso yung audio signal. After dito ito yung input 1, input 2. Bali yung differential amplifier, may differential stage, meron siyang dalawang input. Input 1 saka input 2. Yung input 1 galing dito sa input at saka yung input 2 galing dito sa output. Ito yung speaker natin, dumaan siya ng relay, coil, tapos pumunta siya ng resistor na 33K. Itong resistor na to, ito yung feedback resistor niya. Tapos dumaan dito ng resistor na 1K at saka capacitor na 100 volts na 204, 201. Ito yung tinatawag na gate. Pumunta siya rito sa base ng NPN transistor. NPN transistor, tumuli siya rito sa
Bus stage sa isang PNP transistor naman kung saan mapapansin nyo, baliktad na siya. Dito sa positive supply rail, NPN transistor, di pagdating sa bus, naging PNP na. Kaya kung titingnan nyo yung arrow niya, yung arrow, dahil na nagiging trabaho nito, parang nasa ano siya, voltage amplifying stage na tayo, dito na ipoproseso yung audio. Kumbaga, pag nagkaroon siya ng positive supply, dadaan siya ng 680 ohms, tapos kailangan papasok siya ngayon dito, yung tinatawag na PN junction, positive, negative, tapos saka lang magsiswitch yan. Pag nag-switch na naman siya, pupunta muna yan dito na ano, ng 2.7K, tapos transistor, ito yung tinatawag na BBM multiplier transistor. Itong section na nga pala to, ano siya, yung tinatawag na biasing section. Yung 2.7 saka 1.2K saka itong transistor na to. Itong transistor na to, kung mapapansin nyo, ito yung maliit na yan. Ito yung maliit na yan, yan. Ayan yung transistor na yan, yung maliit na yan. Ayan yung BBM multiplier. Ito yun. Siya yung nag-adjust para sa positive at negative supply natin. Pag siya yung nagtitimpla para sa positive saka negative. Ito kasi itong bus stage natin, ay signal na to eh. Pali out niya na, papunta kay driver. Ito yung driver natin, siya yung tutulong para dito sa output stage natin. Ito yung transistor na malalaki. Yan nakakabit dito. Ayan, yung mga transistor na dyan, mapapansin nyo may mga transistor yan. Ayan yung output stage natin. Pwede naman dalawa lang, kaya lang ginawa kong 4. Kasi pwede mo naman dagdagan yan. Naka-ano lang naman yan, naka-parallel lang. Ibig sabihin, collector to collector, emitter to emitter, base to base. Tapos ito na yung tinatawag na emitter resistor para sa output na to. Ngayon dito sa negative, ganun din. During negative half cycle input signal, pupunta naman yan dito sa PNP transistor. Susundan niya naman itong negative half cycle, susundan niya itong PNP transistor. At pag nagkaroon ng negative base signal, magkukondak itong PNP transistor, pupunta naman siya dito sa isang ori ng NPN transistor sa bus section naman, sa bus stage. Kali yung low signal ay amplify niya into high signal. Ito yung tinatawag na amplifying voltage. Pagkatapos nito, dadaan muna siya rito sa biasing section para balansin niya yung ilalabas niyang output papunta rito sa driver. Ito yung driver niya, yung A940, tapos pupunta na siya ng output ngayon. Yung power transistor na ito yung tinatawag na output stage. Palabas na yung tinatawag na high power. Ito naman sa output stage natin, bali ito yung load natin, speaker, tapos meron naman siya ritong resistor sa capacitor. Ito yung tinatawag na Sobel network. Yung Sobel network, ito yun. Kung mapapansin nyo, ito yun, yung dalawang resistor yung 10 ohms na 2 watts saka 104 na mylar capacitor. Ito yung tinatawag na Sobel network. Ang trabaho nito, siya yung nag-adjust sa mga impedance, low resistance. Bawa yung mga ginagamit na mic, wala sa tamang impedance yung mic niya, yung mga wire, sobrang haba ng speaker, ng mga speaker wire na ginagamit. Siya yung kusa nag-adjust para i-correct niya yung mali. Minsan pagka gumagamit ng mic, nagpi-feedback. Ito yung kadalasang nag-adjust. Kaya malaking tulong nitong Sobel network. Yun ang trabaho niya. Itong relay naman, relay, protection ng speaker. Pag sira yung output mo, pag sira yung mga output mo, hindi gagana to dahil nadidetect ng
relay, driver ng relay na mayroong problema sa load side mo. Ibig sabihin, pero kailangan may supply siya, baka mamaya wala lang supply, may makalakalawang yung transistor, kailangan check mo rin yan, baka mamaya okay yung output mo, yung sa load niya, load side mo, tapos may problema pala yung mga driver ng relay. Ito yung relay circuit niya, yung mga driver ng relay. Tapos ito yung relay para sa speaker protection. Tapos coil, ito yung coil na to, papuntang load na yan eh. Ito yun. Ito yung coil na yan. Pumunta siya ngayon ng resistor, yung tinatawag na feedback resistor na 33K, at pumunta na siya ng 88 resistor. If natapos mo nang panoorin itong video, please consider liking this video and also subscribing to our YouTube channel para maging updated pa kayo sa mga susunod naming video. Malaking tulong ito para sa mga content creator na kagaya ko. Maraming salamat at see you sa susunod pa nating video.